Human sa taas nga panahong giharian sa mga small-scale miners ang Balabag, usa ka bukirong dapit sa bayog sa Zamboanga del Sur sa kasadpang bahin sa Mindanao. Kini ang miabot na sa iyang katapusan. Kaniadto ang maong dapit gihugpaan sa mga ilegal nga mga minero nga maoy miguba sa kinaiyahan sa Balabag. Miyatak sa katungod sa mga lumad nga subanin ug mipahimulos sa mga nanimuyo ug mga kabataan nga walay ni bisan kusing nga gihatag sa panudlanan sa gobyerno. Apan sa dihang kusganon ug subsub ang pagpatuman sa direktiba sa pagtapos operasyon sa mga small-scale miners, pinaagi sa regional nga buhatan sa Bureau of Mines and Geosciences, MGB, sa Department of Environment and Natural Resources, DENR, napaundang sa hingpit ang pagkuyanap sa mga ilegal nga pagmina sa Zamboanga Peninsula. Human usab sa gihimong mga pagtuon sa gobyerno, kini miluwat sa kamanduan sa pagpaundang sa tanang operasyon sa mga ilegal nga pagmina sa Balabag. Ang mando sa gobyerno pinaagi sa Cease and Desist Order, CDO, na himong tubag sa mga pangindahay sa mga lumulupyo sa bayog ug sa probinsya. Mipahunong usab kini sa mga pagsupak-supak sa mga ilegal nga mga minero sa mga balaod lokal ug nasyonal, sa pagpangawat sa mga mineralis, pagdumili sa pagbayad sa buhis, pagpatrabaho sa mga minor de edad o mga kabataan, kriminalidad o kasamok. Tungod sa political will ni Zamboanga del Sur Governor Antonio Sarelias, nahimong posible ang pagpatuman sa Cease and Desist Order pinaagi sa pag-organisa sa usa ka task force nga gilangkuban sa mga tinugyanan sa balaod, sa DENR, MGB, EMB, PNP, NBI o 53rd Infantry Battalion Philippine Army. First concern is the degradation of the environment. As you see, there is no industry in the Dumanguelas area bay. There's none. And yet, almost every year, you see the warning that the bay is polluted and all the sea product taken from the area cannot be consumed by a human being. So, mean to say, obviously, there is an environmental abuse in this area. Now, if you go up on the river where the illegal mining are being done, you see that virtually the river is lifeless. You cannot do anything there because of the color of the river. And if you go up further, you see the lack of planning on the part of the miners. They just do their thing whatever they want. And obviously what they're using as far as the small-scale miners concerned are, of course, obviously the mercury. And mercury is very dangerous to the human being. Since the time they were mining in the area, they have not contributed to the community in form of taxes. Second, as if there's no government, there's no Republic of the Philippines, there's no province of Zamboanga, there is no municipality of Bayog. So when we received the cease and desist order, the Provincial Mining Regulatory Board had to convene and to seriously address the matter. And I'm lucky that MGB, together with the law enforcers, were very positive in addressing the issue. And the rest is history. The enforcers did their job, headed by MGB, and the mining company themselves, the holder of the MPSA, did their share in talking directly to the small-scale miners. And now you see a very good site for you is now see a mining operation which is responsible and would be scrutinized by DNR because they have an ECC, the Environmental Compliance Certificate. I am happy because the executive order issued by the President, EO 79, is very clear that the Minahan ng Bayan can only be done outside the MPSA area. And
course, to be recommended by DNR and the local government unit. So those are the two important guidelines. Outside MPSA and to be recommended by DNR and local government unit. And obviously, they have to get out of the area of TBI. Well, my request to MPSA holder is so that the people will understand what is responsible mining. And let's do it right. Follow strictly the rules of the game, meaning the environmental compliance certificate. Aside from compliance with the SEC, responsible miners should look at the community, see how they can help the community, not necessarily within the area of their operation, but even outside, so that they also would know that responsible mining means also they care. Ang nasangpit nga grupo mao'y responsable sa pagpatuman sa Cease and Desist Order CDO. Mihatag sa seguridad sa task force ang PNP, samtang ang 53rd Infantry Battalion mao'y mibantay sa palibot. Gihimo usab sa NBI ang pagpasaka sa kaso batok sa mga ilegal nga mga minero, inubanan sa EMB o sa lokal nga kagamhanan sa bayog diha sa ilang suporta sa task force. Girikisa usab sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG ang mga pasilidad sa mga ilegal nga pagmina duwa ka semana sa wala pa ipatuman ang mga kasuguan sa CDO. Gipaklaro usab ni CIDG Senior Superintendent Edgar Danao, Zamboanga Peninsula Regional Director, nga ang ilang operasyon walay kalambigitan sa pagpatuman sa mga kasuguan sa CDO. Bisan pa man, gipasakaan gihapon sa kaso ang mga ilegal nga mga minero sa buhatan sa Piskaliya, subay sa paglapas sa mga lagda sa Acta Republica 8294 o ang paghupot sa mga ilegal nga mga armas, mga bala, mga eksplosibo ug subay usab sa kamanduan sa Acta Republica 6969 nga nagdili sa paghupot og mga toxic ug nuclear waste materials. Hinuan, midistansya ang buhatan sa Piskaliya sa probinsya sa maong kaso. Hinungdan sa pagpasaka niini didto sa regional nga buhatan sa Piskaliya. Sa gihimong pagrikisa sa CIDG sa maong ilegal nga mga minero, kini ang nakakuha sa tag-as nga kalibre nga mga armas sama sa M16 o KG-9 submachine gun, 4 kalibo ka metros nga detonating cord, 4 kasakong commercial nga mga dinamita, nagkalinlaing kalibre sa bala, tunito niladang cyanide o ginalon nga mga nitric acid nga gigamit sa pagmina. Ang gihimo sa CIDG tubag sa mga reklamong kasamok tungod sa nagkataas nga kriminalidad. Samtang ang implementasyon sa CDO mo'y naghatag sa dalan alang sa responsabling pagmina sa balaban. Mga November 17 years na kami sa Balabag. Tapos sa pag-negotiate sa amon sa TBI, nagplano din kami nga mag-asawa nga magbabayad na tungod sa number 1. Ang edad namon gulang na kami. Dili na kami yung kakaya magdala sa mga tawag sa mga bandero nga daghan. Nabayran na kami November 11. Ginhatod ang amon karga, ginhatod sa amon puloy-an. Wala man kami magmahay abiser nga wala man kami maghinulsol nga ginbayran kami kay kun wala kami ginbayran sa karon nga panahon diin kami makadto sa TBI nga ako ang makontrak ako sa mga labor dito ang mga nagbuba kami gin-grab na ako ng opportunity nga kung pwede ako lang amo na nga ang pangabuhi namon karon daw tawhay man kay siyempre sir may ginabaton man ko nga kuan sa TBI nga sweldo kon makapa-uba kami dito. Tapos karon may peace of mind na kami kay daw wala naman kami ginakulbaan nga kay sa tong una ginapadalaan kami mo. Sulati wala lang man namon ginasapak sir. Tapos pag tanir namon Burmilan kay dili man kami sir ka kwarta sa Burmilan kun wala ang CIP. Karon okay na kami diri sa Bayog. Salamat ako sa TBI nga
Naginbayran kami kag eksakto pod nga pagbayad sa amon, wala gid kami nagmahay kun nga nagpabayad kami. Kay kung mag-istorya kami sa ambanad, diin asa ka kami karon kung wala kami nagpabayad sa TBI. Ang responsible mining, yung tamang pamamaraan ng pagmimina ng ating natural resources sa tamang na nagbibigay ng respeto sa ating kapaligiran at nagprotekta. Ang pinapakita namin dito sa Bayog, pinapatuloy namin yung magandang relationship namin sa mga nakatira dito, lalo na yung mga community na apektado ng ginagawa namin dito sa Bayog. At yung nagpatuloy namin ito at nagko-coordinate kami sa mga national at local organization para may pagpatuloy namin yung magandang relationship namin at magbigay ng magandang mga proyekto sa community. Yung mga nangyayari dito na mga proyekto na ibigay na namin dito sa Bayog, halimbawa yung paggawa namin ng kalsada mula dito sa Dipili hanggang sa Balabag na nagbigay na magandang resulta sa mga nakatira doon. Lalo na sa pagdala nila ng mga proyekto nila galing doon sa taas, pababa. Noon, yung ginagamit nila kabayo lang. Ngayon, mas madali na yung pag-transport nila dahil mayroon ng daan. May nakapasok na motorcycle na nagkarga ng mga inaharvest nilang mga produkto. At dito sa may ilog ng Dipasi, mayroon din kaming project doon na yun ang project na yun ang Valley Desilting na tulong natin sa mga tao dito para hindi masisira yung mataniman ng palay nila at saka mais. Dahil pag tumataas yung tubig dito, pag bumabaha, maabot doon sa mga taniman nila. Yung ginawa namin, kinuha namin yung buhangin doon para magbalik sa dati yung ilog na maging malalim siya para yung tubig hindi na pupunta sa mga taniman ng palay at saka mais. Hindi pa kami nagmimina, binibigay na namin yung para sa mga tao para magkaroon sila ng magandang pag-unlad o magandang development sa isang lugar. Bayog, gilang nag-una diha na sa taas nga produksyon sa bugas humay sa Zamboanga del Sur. Adunahan sa rekursos naturales. Gipuy-an sa mukabat 30,000 ka mga lumulupyo nga gilangkuban sa 24% kaliwat sa tribong Subanin. Di nagsalig sa ilang panginabuhian gikan sa natad sa agrikultura. Isip pinakaunang langyaw nga kompaniyang gitugutan sa Philippine Mining Act, ang TVIRD nagbaton sa reputasyon sa ilang operasyon nga pinasubay sa balaod. Sa pagkakaron, gilimitahan una sa kompanya ang pagpasulod sa mga sibilyan sa ilang MPSA sa Sitio Balabag. Human sa mga tahong gitago sa mga operators sa iligal nga mga minahan ang mga tag-as nga kalibre sa mga armas, eksplosibo o mga chemicals tungod sa implementasyon sa CDO. Tungod usab sa hugtanong saad sa kompanya sa paghatag og proteksyon sa kinaiyahan, kauban ang kagamhanan sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug ang DENR. Sa pagsugod sa tuig 2012, ang kompanya miaghat na sa komunidad sa pagtanom sa dili muminos 6,000 ka mga binhi sa mangyom ug mahogani daplin sa mukabat 10.5 kilometros nga dalan sa New Dipila ug Dipore. Sulod lang sa mubo nga panahon, nahimo sa kompanya ang mga dagkong kalambuan ug pagpalambo sa kalidad sa panginabuhian sa mga katawhang nanimuyo sa maong dapit. Ang halapad nga programang agrikultura
usa ka public-private partnership nga gipasiugdahan sa gobyerno sa Zamboanga del Sur og TVIRD ang nagpausab sa dagan sa panginabuhian sa katawhan og komunidad. Ang programa adunay duha ka bahin. Ang plantasyon sa kasaba sa 12 ka mga barangay. Gikan sa pagsugod diini sa Agosto 2012, mukabat na sa 2.5 milyones ka mga binhi sa kasaba ang natanom hangtod na sa Pebrero sa tuig 2013. Uban sa proyekto sa pagtanom sa kasaba ang gitawag nga Cash for Work Loan Assistance. Usa ka pahulam nga wala nay hunaw-naong tubo nga porsyento ang mga mag-uumang mopahimulos sa loan, diin mag-itikad nila sa ilang kayutaan. Malungtarong panginabuhian, lunhaw nga kinaiyahan ug ang kalambuang ekonomikanhon mao'y sentro sa TVIRD ug DOLE diha usab sa ilang kampanya sa pagpananom sa guma, mga kahoy ug mga fruit trees sa mga hilit nga bahin sa bayog. Sa pagkakaroon mukabat na sa 150,000 ka mga binhi ang ana-ana sa tulo ka mga nagkasigbit nga mga barangay sa TVIRD. Samtang mga grupo usab sa kababayenan sa Balabag ang nagsugod na sa pagpananom sa mga bulak nga gipalapad sa pag-abag sa Special Citizens Army Auxiliary kon ISCAA alang sa dugang abot sa ilang pamilya, ilabi na nga nakita nga dunay posibleng dako nga merkado ang maong mga bulak. Kami dito sa Barangay Pulang Bato ang among nadawat gikan sa kumpanya sa TVI. Unang-una, napahimuslan na po ang among kalsada nga giayo sa TVI. Nalipay kayo dako ang mga katawhan dinhi sa Barangay Pulang Bato kay sa pagkakaroon maayo na mong pag-agi sa among dalan gikan sa Bayog payon diri sa Barangay Pulang Bato. Ikaduhang benefits nga mga nadawat kini nga mong barangay basketball court giriyab sa TVI pinaagi sa engineering department. Sila ang nag-usab o nag-rehab ni among basketball court. Katulo, ihatagan usab mi og usa ka room na school building. O karon napahimusdan na sa among preschool students and teacher. Kaupat, aduna sad kami nadawat, nakabinibisyo sad kami sa tulo ka TBI paid teacher gikan sa daycare worker o duha ka school elementary teacher. Sunod, ang kalima, nakadawat usab kami og mga school supplies gikan sa daycare center, mga daycare children, paingon sa elementary children. Nadawat na mo ang mga school supplies. Ang una, ang among dalan. Maayo na among dalan bago lang gaya nang giton over sa kuan TDI lang gihapon ang nagsuporta sa among dalan. Dayon ang amo ang tubig sa TDI gihapon ni gikan ila gihapon ning project. Ayo amo ang tubig o kaning sa among sa nursery na mo sa among PIOS. Usapon ni Muni dako kayo bing pasalamat sa TDI nga nakahatag sa mga katawhan sa Barangay di Malinaw ug kaayuhan, dakong kaayuhan ang nahatag sa amoa. Kining kasaba nakatabang din sa amo ang panginabuhi. Kay moabot ang panahon unya mag-harvest may ani makadugang kini sa among income sa amo ang panginahanglan sa matag adlaw. Kay makatabang ko sa akong mga anak. Magpa-eskwela sila ang mga bata. Amo ang mga kinahanglan sa panimalay, maokey gid aning kasaba. Then di wala pa po ni kasaba, di po ni katanom og wala pa ning tabang lang gobernador og sa TDI. Kay wala mas man ni mga pakay katanom, taga-amig paka, gitagaan po mi cash for work para mi makatrabaho.
Ako si Ronnie Posto, nagpuyo sa Kayagan, Bayog, Zamboanga del Sur. Nagtrabaho ko sa TBI, isip usa ka SKA. Among trabaho dire, nagbantay mi sa kumpanya, mga personnel, ekwipo, among bantayan. Dayon gitagaan mig alternatibo nga farming sa TBI para naapod may katabang sa mong pamilya pod ug wala na pohon ang TBI. Nagpasalamat may sa TBI nga nakaabot diri sa among lugar, makatabang sa mua para sa pangpamilya pod. Kaning biofarm nga amo ang trabaho karon, dili lang ningon nga para sa amo ara, sa tanan po ni nga nagtrabaho sa kumpanya, makatabang mi pod sa kumpanya. Dili kay isa lang ka kuan ang pagmina lang sa kumpanya, kuyog na pod ang programa nila nga farming pod. Sa sinugdanan kami, voluntaryo jud mi nga nag-ari sa balabag para nga namasin mi nga kung mag-operasyon ang TBI, kami basin og matagaan mi grasya makasud ni trabaho. Pero mindras nga wala pa mi nagkuan kanang wala pa mi nakatrabaho, kami ang among mga anak bana nakasulod tagaan ni Sir Yulo nga sa among pag-volunteer pasudlon sila og trabaho. Muna nakasulod sila sa Explo. Muni karon kami nagpadayon mi nga nagboluntaryo diri kay nakita ang pud namo nga kanang naampod mi silbi nagbalos pud mi sa among mga anak ba nga natagaan po ni Sir Yulo og kanang trabaho sa Explo. Then nagpasalamat sad pud mi sa TBI, pinagi po ni Sir Yulo nga kanang tagaan mi niya og kana na ang livelihood kining pagpanahi. Then sa wala pa ang pagpanahi, ang pagpananom na bulak then hantod sa pagpanahi. Kaniadto ang mga kuan din gumikan atong small scale ang among mga kayutaan din hinapasagdan ang nanubo sa among mayuta sa maning nakita ron yung mga buyo-buyo ra gini wala gini nagtatrabaho din karon dako kay mo pagpasalamat nga diin nasulod ang TBI diha tagaan mo niya ng mga project di pang ang kaning ni ang among pagsilbaging pagbaging namo di bayran mis TBI og tag piso. TBI og duli ang nag-counterpart ng TBI ani sa duli. Dayon pag once nga mo insakto na ni nga igtalanom bayran pud mi og tag 12 ang kada usa ka pulibag. Then kami pag mo mananom nya gawa sa among pagtanom doon na pag mi kaning budget nga sa pagsugod mo pananom tung 1.5 1,500 ang ilang ihatag na mo nga silbi financing. Dayon pag dagko na kato na pong tagaan po nila og 2,000 ang hektar. Mao to among kuan muna ang mga tao karon lipay kayo ang among mga sakop ni mga 50 kapin mi dinhi nga sakop sa PIOS. Women's o Farmer Association. Ang kaniadto halos dili maagian nga dalan sa bayog ang karon nahimo ng kaagian bisan unsang matang sa panahon. Base sa talaan, migasto na ang Balabag team sa mukabat 1.2 milyones ka pesos sa pag-ayom sa 20 kilometros nga municipal o barangay road. Kini nga talan-awon ang naghatag sa kasayon sa working team sa pagpadulong sa ilang project site ug mipalambo sa patigayon sa kadaplinan sa maong mga dalan. Ang TVIRD nagtamod sa prinsipyo nga ang edukasyon hinagiban sa pagtamod sa tawhanong katungod, patas nga pag-ila sa kababayd-an ug kalalakinan, patas nga pagpahimulos sa mga serbisyo ug himsog nga palibot. Nagtuo ang kompanya nga lisod makabot ang tingusbawan sa umaabot kung walay pakiglambigit o positibong pagdawat sa sistema sa edukasyon. Gipang-apod-apod sa Community Relations Office sa maong kompanya ang mga school supplies sa komunidad, dungan usab sa gihimong paghatag sa dugang mga edipisyong tulunghaan ug mga lawak saringan sa maong dapit. Unod sa programa sa Mayong Panglawas sa TVIRD, ang rehistrasyon sa mukabat 222 ka mga individual alang sa tibuok tuig nga pagpamiyembro sa PhilHealth. Ang nasangpit nga mga residente ang nagikan sa 4 ka mga dagkong barangay sa Bayog, Dipore, Dipili, Pulang Bato ug Dumalinaw.
Ako si Samuela Arisa, taga Pulang Bato. O akong bana si Pedro Arisa. Ang akong bana nagsakit niya atong 2012. O gidala na ako siya sa Margos may Regional Hospital. O nagamit na ko ang PhilHealth sa TBI. O nagpasalamat ko kayo nako sa PhilHealth sa TBI tungod kay nako kayo kikatabang sa among kalisod. O tungod sa PhilHealth sa TBI na katabang sa kumbana sa pagpadoktor o daghan pag yung natabang sa TBI. Ang saad sa TVIRD alang sa aspitong sosyal ug pangkinaiyahan ang dugay na nga gisugdan bisan sa wala pa ang ilang operasyon sa maong dapit. Ang panrabaho, kalambuang infrastruktura ug edukasyon uban sa pagmugna sa mga panginabuhian pipila lamang sa mga benepisyo nga naumol alang sa gitawag nga responsabling pagmina. Ug nailan usab ang TVIRD nga mas daghan pang himuon gawas sa mga gimando sa balaod sa nasod. Gihatag usab sa kompanya ang unsa mang mga gikinahanglan sa komunidad. Nagtamud usab ang kompanya diha na sa pagpanalipod sa kinabuhi, dignidad ug padayon nga kalambuan sa komunidad. Ang TVIRD mao ang unang langyaw nga kompanya sa pagmina nga nagsugod sa ilang operasyon gikan sa pagpasar sa Philippine Mining Act sa tuig 1995. Ang karon copper zinc nga operasyon sa TVIRD sa kanatuan Siocon, Zamboanga del Norte ang matapos na usab sa katapusan niining tuig 2013. Gipangandaman na karon sa kompanya ang operasyon sa pagmina sa gold ug silver sa Bayog, Zamboanga del Sur.